Isang halakhak. Halakhak ng isang babae na hindi dapat naroroon. Iyon ang unang sumalubong kay Arabella Cruz pagpasok niya sa pintuan ng condo unit na 5 taon na niyang tinuring na tahanan. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa likuran, ang bawat galaw ay maingat na parabang isa siyang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Ang ilaw sa sala ay madilim, tanging ang liwanag mula sa bintana na tanaw ang mga gusali ng Makati ang nagsisilbing tanglaw. Ngunit sapat na iyon. Sapat na para makita niya ang isang pamilyar na handbag sa ibabaw ng coffee table. Isang mamahaling brand na alam niya. Kay Katrina, ang kanyang best friend. Humigpit ang pagkakahawak ni Ara sa paper bag na dala niya. Sa loob niyon ay ang regalo niya para kay Liam. Isang limited edition na relos para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Plinano niya ang lahat. Umuwi siya ng maaga mula sa trabaho para sorpresahin ito. Mukhang siya ang nasorpresa. Nanggaling ulit ang halakhak mula sa kanilang silid tulugan. At sa pagkakataong ito, may kasama na itong boses ng isang lalaki. Boses ni Liam. Ang tila musika sa pandinig niya noon ay naging tunog ng paulit-ulit na pagsaksak sa kanyang puso ngayon. Nagsimulang manghina ang kanyang mga tuhod para siyang lumulutang sa isang masamang panaginip. Hinakbang niya ang kanyang mga paa, dahan-dahan, patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Nakahilig ang pinto ng kwarto, isang siwang na sapat lang para masilip ang impyernong naghihintay sa kanya. At nakita niya, 2 katawan na magkayakap sa ibabaw ng kama na pinagsaluhan nila ng 5 taon. Ang buhok ni Katrina na nakakalat sa unan na katabi lang ng unan niya. Ang mga braso ni Liam na nakapulupot sa baywang ng babaeng tinuring niyang kapatid. Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo ni Ara. Huminto ang kanyang paghinga. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng sariling puso. Bumagsak ang paper bag na hawak niya. Ang kalabog ng pagbagsak ng mamahaling relos sa sahig ay tila isang malakas na putok ng baril sa katahimikan ng kanilang kondo. Sa tunog na iyon, napalingon si Liam. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Kitang-kita ni Ara ang paglaki ng mga mata nito, ang pagkagulat na mabilis na naging purong takot. Bumangon ito bigla, hinila ang kumot para takpan ang sarili at si Katrina na ngayon ay gulat ding napatingin sa direksyon ng pinto. Ara. Narinig ni Ara ang pagtawag ni Liam sa kanyang pangalan, ngunit parang nanggagaling iyon sa napakalayong lugar. Isang salita na wala ng anumang kahulugan. Walang luhang pumatak. Walang sigaw na kumawala sa kanyang lalamunan. Ang tanging naramdaman niya ay isang matinding pamamanhid na gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa dulo ng kanyang buhok. Hindi niya pinansin ang pagtawag ni Liam. Hindi niya tinignan ang nakakaawang mukha ni Katrina. Kalmado siyang tumalikod. Hinakbang niya ang mga paa palayo sa silid na iyon. Dinaanan niya ang sala, ang handbag ni Katrina na parang isang tropeyo ng kanilang kataksilan. Ara, wait! Let me explain! Humahabol na sigaw ni Liam. Pero hindi lumingon si Ara. Nagpatuloy siya sa paglalakad, binuksan ang pinto at lumabas. Isinara niya ito ng walang ingay na parabang isa lamang siyang bisita na tapos na ang pagdalaw. Nang makasakay siya sa elevator, doon niya lang naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Habang bumababa ang elevator, nakatitig lang siya sa kanyang refleksyon sa makintab na pinto.
Isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit, perpekto ang ayos, pero may basag na sa loob. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng hangin ng gabi. Doon, sa ilalim ng libu-libong ilaw ng syudad, nagsimulang bumuhos ang kanyang mga luha. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaandar ito ng walang patutunguhan. Ang mga pamilyar na kalsada ng Maynila ay naging malabong guhit ng mga ilaw sa kanyang paningin. Sa passenger seat, naroon pa rin ang regalong hindi na niya maibibigay. Sa isang iglap ng matinding galit, dinampot niya ito at ibinato sa likurang upuan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nagpaikot-ikot. Hinahayaang dalhin siya ng mga gulong kung saan man. Ang tanging gusto niya ay makatakas. Makatakas sa sakit, sa alaala, sa katotohanan. Ihininto niya ang sasakyan sa harap ng isang bar na hindi niya madalas puntahan. Isang lugar na tahimik at mamahalin. Pumasok siya at umupo sa pinakadulong bahagi ng counter. "One tequila shot," sabi niya sa bartender. Ang boses niya ay basag. Ininom niya ito ng isang lagok. Ang init na gumuhit sa kanyang lalamunan ay pansamantalang nagbigay ng ginhawa sa lamig ng kanyang puso. Isa pa, isa pa, isa pa. Hindi na niya binilang. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang punuin ang butas na iniwan ng pagtataksil sa kanyang dibdib. Kailangan niyang malunod ang mga alaala. "Miss, tubig muna siguro," sabi ng bartender na may pag-aalala. "Just give me another one," mariin niyang sagot, hindi ito tinitignan. Nang ilapag ng bartender ang isa pang baso, may isang kamay na pumigil dito. Isang kamay ng lalaki. Dahan-dahan itong naglapag ng isang baso ng tubig at isang panyo sa tabi niya. Napatingin si Ara. Isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt ang nakaupo na pala sa tabi niya. May itsura ito, malinis tingnan, at may mga matang malungkot pero mabait. "Mukhang mas kailangan mo ito kaysa sa isa pang baso ng alak," sabi nito sa isang mahinahon at malalim na boses. Tinitigan siya ni Ara ng masama. "Sino ka ba? Don't tell me what I need." Hindi natinag ang lalaki. Ngumiti lang ito ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Okay, pero nandyan lang yan kapag nagbago ang isip mo." Hindi na ito nagsalita pa. Uminom lang ito ng sarili niyang inumin at tahimik na tumingin sa malayo. Nag-order ulit si Ara. Kalahati ay para patunayan sa lalaki na hindi siya nito mapipigilan. Pero habang lumalalim ang gabi, nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng bigat sa kanyang ulo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bago pa niya ito mapunasan, inabot ng lalaki ang panyo sa kanya. Kinuha niya ito, doon nagsimulang gumuho ang lahat ng pader na itinatayo niya. Humagulgol siya ng walang tunog. Ang mga balikat niya ay nayayanig. Walang sinabi ang lalaki, hinayaan lang siya nito. At sa gabing iyon, sa isang estranghero na may malulungkot na mata, nahanap ni Ara ang katahimikang kailangan niya para ilabas ang lahat. Ang mga sumunod na pangyayari ay malabo na sa kanyang isipan. Ang alam lang niya ay ang pakiramdam ng isang braso na umalalay sa kanya habang naglalakad, ang tunog ng mga gulong sa kalsada at ang amoy ng malinis na damit. Pagkatapos, kadiliman. Nagising si Ara sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti ang kisame. Malambot ang kama. Amoy lavender ang silid. Nasaan siya? Napabalikwas siya ng bangon. Hindi ito ang kanyang kwarto. Isa itong hotel room. Lumingon siya sa paligid.
malinis at maayos. Ang damit niyang suot kagabi ay maingat na nakatupi sa ibabaw ng isang silya. Napatingin siya sa sarili. Nakasuot siya ng isang malaking puting polo shirt ng lalaki. Naamoy niya ang banayad na pabango nito. Nagsimulang magpanik ang kanyang sistema. Anong nangyari? May nangyari ba? Sinubukan niyang alalahanin, pero ang tanging bumabalik ay ang imahe ng mababait na mata ng lalaking iyon. Si Raf. Tama, Rafael ang pangalan nito. Wala siyang maalalang anuman maliban doon. Dali-dali siyang tumayo. Kailangan niyang umalis. Hindi niya kayang harapin kung sino man ang nagdala sa kanya dito. Kinuha niya ang kanyang damit at nagbihis sa banyo. Nang tingnan niya ang sarili sa salamin, nakita niya ang isang babaeng maga, ang mga mata at gulo ang buhok. Paglabas niya, nakita niya ang kanyang handbag sa mesa. Kinuha niya ang kanyang wallet, dumukot ng ilang libong piso at ipinatong ito sa ilalim ng isang baso. Sa isang piraso ng hotel stationery, nanginginig niyang isinulat ang isang salita, "Salamat." Hindi na siya lumingon pa. Mabilis siyang lumabas ng kwarto, naglakad sa pasilyo at sumakay sa elevator. Habang papalabas siya ng hotel, pakiramdam niya ay tumatakas siya hindi lang mula sa isang estranghero, kundi mula sa pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. 6 na linggo na ang nakalipas mula sa gabing iyon. Para kay Arabella Cruz, ang 6 na linggo ay parang 6 na taon ng pamumuhay sa isang personal na impyerno na siya lang ang nakakaalam. Sa labas, siya pa rin si Ara Cruz, ang kinikilalang henyo sa likod ng matagumpay na fashion brand na Ara. Siya ang babaeng matapang, elegante at palaging may kontrol sa lahat. Sa bawat meeting, bawat presentasyon, ipinapakita niya ang isang mukha na gawa sa bakal, matatag at hindi matinag. Ang kanyang mga empleyado ay humahanga sa kanyang dedikasyon. Ang kanyang mga kliyente ay saludo sa bago niyang koleksyon na puno ng matatapang na disenyo. Pero sa loob, sa tuwing mag-isa na lang siya sa kanyang bagong inuupahang penthouse, doon lumalabas ang tunay na Ara, ang babaeng basag. Pinutol niya ang lahat ng koneksyon kina Liam at Katrina. Nagpalit siya ng numero, blinok sila sa lahat ng social media accounts, at nag-utos sa kanyang sekretarya na huwag kailanman papasukin ang dalawa sa kanyang opisina. Araw-araw binabaon niya ang sarili sa trabaho, ginagawang panakip-butas ang mga tela at disenyo para sa sugat na pilit niyang itinatago. Ngunit may mga bagay na hindi kayang takasan. Nagsimula ito sa isang bahagyang pagkahilo tuwing umaga. Isinisi niya ito sa puyat at stress. Pagkatapos ay ang biglaang pagkasuklam niya sa amoy ng kape, ang paborito niyang inumin. Isinisi niya ito sa sobrang trabaho. At ang kakaibang pagod na nararamdaman niya sa hapon, isang pagod na hindi kayang pawiin ng anumang pahinga. Baka kailangan mo lang magbakasyon, Ma'am Ara, sabi ng kanyang assistant na si Jean na may pag-aalala. You've been pushing yourself too hard. Gumiti lang si Ara. I'm fine, Jean. Marami lang talagang kailangang tapusin. Pero isang hapon, habang nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang board meeting, bigla niya itong naramdaman. Isang alon ng pagduduwal na hindi niya mapigilan. Mabilis siyang nagpaalam. "Excuse me for a moment," at halos takbuhin niya ang papunta sa pinakamalapit na banyo. Nakasubsob siya sa inidoro at habang inilalabas niya ang lahat ng laman ng kanyang sikmura, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi maaari. Pagkatapos ng insidenteng iyon, lalo siyang naging balisa. Bawat pagbabago sa kanyang katawan ay binibigyan niya ng pansin.
ang bahagyang pananakit ng kanyang dibdib, ang pagiging emosyonal niya sa mga simpleng bagay. Ang takot ay naging isang halimaw na bumubulong sa kanyang isipan. Ang gabing iyon sa hotel, ang gabing sinubukan niyang kalimutan, pilit na bumabalik. Isang linggo siyang nagtiis, pilit na iwinawaksi ang ideya sa kanyang isipan. Isang linggo ng pagtanggi. Stress lang ito, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang nakatingin sa salamin. Pagod ka lang, Ara, pagod na pagod. Ngunit ang kanyang katawan ay may ibang sinasabi, ang kanyang buwanang dalaw ay hindi dumating. Isang Biyernes ng gabi pagkatapos ng trabaho, hindi na niya kinaya. Alam niyang kung kailangan niyang malaman ang katotohanan, ngunit ang kahihiyan at takot ay pumipigil sa kanya. Paano kung nag-disguise siya? Nagsuot siya ng malaking itim na salamin, isang sombrero at isang simpleng damit. Nagmaneho siya papunta sa isang maliit na botika sa kabilang syudad, isang lugar kung saan sigurado siyang walang makakakilala sa kanya. Habang naglalakad papasok, pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nasa kanya. Nanginginig ang kanyang kamay nang ituro niya ang pregnancy test kit sa estante. Isa po nito, halos pabulong niyang sabi sa parmasyutika. Ang pag-abot ng bayad at pagtanggap ng maliit na paper bag ay parang isang criminal transaction. Mabilis siyang bumalik sa kanyang sasakyan, itinapon ang paper bag sa passenger seat at huminga ng malalim. Sa kanyang penthouse, inilapag niya ang maliit na kahon sa ibabaw ng mamahaling marmol ng kanyang banyo. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang maliit na kahon na iyon ang magdidikta ng kanyang kinabukasan. Sinunod niya ang instructions na nakasulat. Bawat galaw niya ay mabagal at kalkulado, na parabang ang pag-iingat niya ay may kakayahang baguhin ang resulta. Pagkatapos, inilapag niya ang maliit na puting stick sa ibabaw ng lababo. 5 minuto. Sabi sa kahon, 5 minuto. Umupo si Ara sa malamig na sahig ng banyo, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. 5 minuto na parang walang katapusan. Sa loob ng 5 minutong iyon, dumaan sa isip niya ang lahat. Ang mukha ni Liam, ang mukha ni Katrina, ang gabing iyon, ang malungkot na mga mata ni Raf, ang kinabukasan niya, ang kanyang kumpanya, ang kanyang pangalan. Tumunog ang timer sa kanyang cellphone. Dahan-dahan siyang tumayo, ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay naninigas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang inaabot ang puting stick. Ipinikit niya ang kanyang mga mata bago ito tignan. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, iminulat niya ang mga ito. 2 guhit. 2 mapulang guhit na malinaw. Positibo. Nabitiwan niya ang pregnancy test. Gumawa ito ng maliit na kalansing nang tumama sa sahig, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa malaking salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na si Ara Cruz, ang reyna ng fashion. Isa siyang babaeng takot, nag-iisa at nagdadalang tao. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa gitna ng karangyaan ng kanyang banyo, sa sahig na gawa sa Italian marble, gumuho ang kanyang mundo. Yumuko siya, isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at humagulgol ng walang katapusan. Ang bawat patak ng luha ay para sa kanyang nasirang puso, para sa nawalang tiwala at para sa isang buhay na nagsisimulang mabuo sa loob niya. Isang buhay na hindi niya kailanman hiniling, sa paraang hindi niya kailanman inakala. Para kay Dr. Rafael de Leon,
Ang alaala ng gabing iyon ay parang isang pelikulang paulit-ulit na ipinapalabas sa kanyang isipan. Ang babaeng may mga matang puno ng sakit, pero may alab pa rin ng katapangan. Ang paraan ng pagtagay nito ng alak na para bang bawat lagok ay isang pagsubok na pawiin ang isang alaala. Ang bigat ng kanyang katawan nang alalayan niya ito palabas ng bar at ang tahimik na pag-iyak nito sa loob ng kanyang sasakyan habang binabaybay nila ang kahabaan ng EDSA. Hindi niya ito dinala sa kanyang bahay. Naisip niyang mas magiging komportable ito sa isang neutral na lugar, isang five-star hotel. Inalalayan niya ito hanggang sa kwarto at nang ihiga na niya ito sa kama, bigla itong nagising. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay malabo dahil sa alak at ibinulong ang isang salita na tumatak sa kanyang puso. Huwag, huwag mo akong iwan, sabi nito, bago muling pumikit at tuluyang makatulog. Sinunod niya ang hiling nito. Hindi siya umalis. Binantayan niya ito buong gabi. Nakaupo sa isang silya sa paanan ng kama, tinitiyak na ligtas ito. Kinaumagahan, bago pa ito magising, maaga siyang umalis para pumasok sa ospital. Pero hindi bago niya iwanan ang kanyang numero sa front desk na may bilin. Tawagan ninyo ako kung may kailangan si Miss. At doon niya napagtanto, hindi man lang niya nalaman ang pangalan nito. Sa sumunod na mga linggo, pilit niyang iwinaksi sa isipan ang estrangherang iyon. Marami siyang pasyente, komplikadong operasyon, at mga responsibilidad na kailangang harapin. Ngunit sa mga tahimik na sandali, sa pagitan ng mga pagbisita sa pasyente o sa gitna ng gabi sa kanyang call room, bumabalik ang imahe ng mga mata nito. Isang hapon, habang nagpapahinga sa doctor's lounge, napulot niya ang isang lifestyle magazine na naiwan sa mesa. At sa cover niyon, nakita niya ito. Mas maliwanag, mas makapangyarihan. Nakasuot ng isang damit na halatang sarili nitong likha. Sa ilalim ng kanyang larawan ay ang pangalan, Arabella Cruz, ang henyo sa likod ng brand na Ara. Kaya pala pamilyar siya, bulong ni Raf sa sarili. Sa isang iglap, nagkaroon ng pangalan at kwento ang babae mula sa bar. Dahil sa kuryosidad, tinawagan niya ang isang pinsan na nagtatrabaho sa isang PR firm. Pinsan, may alam ka ba tungkol kay Arabella Cruz? Tanong niya. Nako, Raf, sikat na sikat yan ngayon. Siya yung na-involve sa malaking breakup scandal. Niloko ng longtime boyfriend niya, si Liam Sandoval, kasama ang best friend niyang si Katrina Reyes. Kawawa nga eh. The whole industry is talking about it. Pagkababa ng telepono, nakaramdam si Raf ng isang kakaibang kirot. Ngayon, naiintindihan na niya ang sakit na nakita niya sa mga mata ni Ara ng gabing iyon. Hindi iyon simpleng kalungkutan. Iyon ay sakit ng isang matinding kataksilan. Isang pakiramdam na pamilyar sa kanya. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, biglang tumunog ang telepono sa nurse's station. Isang emergency call. Bilang senior surgical resident on duty, siya ang unang tinawag. ER stat! May patient na nag-collapse, possible vasovagal syncope, sigaw ng head nurse. Mabilis siyang tumayo at tumakbo papunta sa emergency room. Ang adrenaline ay agad na dumaloy sa kanyang mga ugat. Inihahanda ang sarili sa kung anumang sitwasyon ang dadatnan niya. Pero wala sa lahat ng kanyang pagsasanay ang makapaghahanda sa kanya sa nakita niya. Sa gitna ng magulong ER, sa ibabaw ng isang stretcher, nakahiga ang isang babaeng maputla at walang malay. Si Arabella Cruz.
Anong nangyari? Tanong ni Raf sa nanginginig na assistant ni Ara na si Jean habang sinusuri niya ang vital signs nito. Bigla na lang po siyang natumba sa opisina, Doc. Sobrang pagod niya po nitong mga nakaraang linggo. Humahagulgol na sagot ni Jean. Okay, get me her stats. Let's run some tests. CBC, electrolytes. Utos ni Raf sa mga nurse. Ang kanyang boses ay kalmado at professional. Kabaligtaran ng nagwawalang pag-aalala sa kanyang dibdib. Nang magkamalay si Ara, ang unang nakita niya ay ang puting kisame ng ospital. Pagkatapos, isang pamilyar na mukha. Ang mukha ng lalaking huli niyang nakita 6 na linggo daang nakalipas. Ralph? Mahinang bulong niya, hindi sigurado kung totoo o panaginip lang ang nakikita. Ara, sagot ni Ralph. Ang boses niya ay malumanay. Nasa ospital ka, nahimatay ka sa opisina mo. Nagpanik si Ara. Ang, ang baby ko? Bulong niya, sapat lang para marinig ni Ralph. Ang takot para sa dinadala niya ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyan. Bago pa makasagot si Ralph, isang nurse ang pumasok at iniabot sa kanya ang isang folder. Doc, here are the results of the ultrasound. Binuksan ito ni Ralph. Ang mga mata niya ay mabilis na sinuri ang mga teknikal na detalye sa papel. Pagkatapos, tumingin siya kay Ara. Isang tingin na puno ng kahulugang hindi pa maintindihan ni Ara. Lumapit ang nurse kay Ara para ayusin ang kanyang dextrose. Don't worry, ma'am, sabi nito na may ngiti. Doc, she's 6 weeks pregnant. The baby is fine, but she needs to avoid stress. Sa mga salitang iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa kanilang dalawa. Ang mga mata ni Ralph at Ara ay muling nagtagpo, ngunit ngayon wala nang pagtatago, wala nang tanong. Alam na ni Ralph at alam ni Ara na alam na niya. Ang sikretong pilit niyang itinatago sa buong mundo ay hawak na ngayon ng estrangherong nakasama niya sa gabing sinubukan niyang kalimutan. Ang estrangherong sa isang iglap ay naging parte na ng kanyang buhay at ng buhay na nagsisimula pa lang sa loob niya. I can handle this myself. Iyon ang unang mga salitang binitiwan ni Arabella Cruz nang sila na lang ni Rafael ang naiwan sa pribadong silid ng ospital. Ang kanyang boses ay mahina pa dahil sa panghihina, ngunit matigas at puno ng depensa. Nakaupo siya sa kama, yakap ang kumot na para bang isa itong baluti. Ara, hindi ito tungkol sa kung kaya mo o hindi, mahinahong sagot ni Raf. Nakatayo malapit sa bintana para bigyan siya ng espasyo. May pananagutan ako dito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. Pananagutan, Raf, isa iyong pagkakamali. Isang gabing pareho nating gustong kalimutan. Hindi mo kailangang gawin to dahil lang sa awa. Hindi ito awa. Kiit ni Raf, lumalapit ng kaunti. Ang kanyang mga mata ay seryoso. At hindi ko gustong kalimutan ang gabing iyon. Ara, may buhay na nabuo, anak natin. Ang salitang natin ay tumama kay Ara na parang isang sampal. Sa loob ng 6 na linggo, ako at aking anak ang nasa isip niya. Ang marinig na may kasama siya sa responsibilidad na ito ay nakakatakot at sa isang sulok ng kanyang puso nakakaginhawa. Ngunit mas nangingibabaw ang takot. Ang takot na muling masaktan at pagkatiwalaan ang isang tao. Hindi ko kailangan ng kahit ano galing sayo. Madiin niyang sabi, umiiwas ng tingin. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Raf. Alam niyang hindi magiging madali ito. Nakikita niya ang matataas na pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso.
Hindi ako humihingi ng permiso para tulungan ka, sabi ni Ralph sa isang boses na hindi nag-uutos, kundi nagpapahayag ng isang katotohanang hindi mababago. Sinasabi ko lang na nandito ako para sa anak ko at para sa iyo. Pagkalabas ni Ara sa ospital kinabukasan, sinubukan niyang ipagpatuloy ang buhay na para bang walang nangyari. Ngunit si Rafael de Leon ay isang aninong hindi niya matakasan. Nagsimula ito sa pagkain. Araw-araw, eksaktong 12:00 ng tanghali, isang delivery mula sa isang kilalang healthy food restaurant ang dumarating sa kanyang opisina. Walang card, walang mensahe. Ang tanging nakasulat sa resibo ay ang pangalan ni Dr. Rafael de Leon bilang nagpadala. Sa una, binaliwala niya ito. Ipinamigay niya sa kanyang assistant. Ngunit sa ikatlong araw, nang naamoy niya ang masarap na sinigang na salmon, hindi na niya natiis. Pagkatapos ay ang mga text message. Hindi ito mga mensaheng malandi o mapilit. Simple lang. Good morning, Ara. Don't forget to take your vitamins. Kumusta ang araw mo? Huwag masyadong magpagod. I read that listening to classical music is good for the baby. Try Mozart. Hindi niya ito nire-replyan, ngunit hindi rin niya binubura. Bawat mensahe ay isang maliit na sinag ng araw sa madilim niyang mundo. Isang gabi, paglabas niya ng building, pagod at gutom, nakita niya ang sasakyan ni Liam na nakaparada sa tapat. Mabilis na bumalik ang lahat ng sakit at galit. Lumabas si Liam mula sa sasakyan. Ang mukha ay gusot at mukhang desperado. Ara, please, kausapin mo naman ako. Pagmamakaawa nito, hahawakan sana siya sa braso. Don't you dare touch me, malamig na sabi ni Ara, umatras. I made a mistake. Isang pagkakamali lang, Ara. Mahal na mahal kita. Please, come back to me. Habang papalapit si Liam, isang anino ang biglang humarang sa pagitan nila. Si Raf. Hindi alam ni Ara kung saan ito nanggaling, pero naroon ito, nakatayo sa pagitan nila na parang isang pader. Sir, I think the lady has made herself clear, sabi ni Raf. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi maipagwawalang bahala. Nagulat si Liam. At sino ka naman? Hindi na mahalaga kung sino ako. Sagot ni Raf, hindi inaalis ang tingin kay Liam. Ang mahalaga ay ang sinabi niya. She said no. Galit na tinitigan ni Liam si Raf. Pagkatapos ay si Ara. May kung anong realisasyon ang dumaan sa mukha nito. Tumawa ito ng mapakla. Kaya pala, ang bilis mo namang makahanap ng kapalit, Ara. Pagkasabi noon, tumalikod si Liam at padabog na sumakay sa kanyang kotse. Naiwan si Ara na nanginginig sa galit at hiya. Hinarap niya si Raf. Bakit mo ginawa yon? Hindi ko kailangan ng tagapagtanggol. Hindi kita ipinagtatanggol, sabi ni Raf. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pag-unawa. Nandito lang ako, just in case. Hindi na nakasagot si Ara. Ang lakas na ipinapakita niya sa buong mundo ay biglang gumuho. Nang gabing iyon, mag-isa sa kanyang penthouse, inatake siya ng matinding morning sickness. Nakasubsob siya sa banyo, walang tigil ang pagsusuka, pakiramdam niya ay mag-isa siya sa buong mundo. Desperado at pagod, isang bagay ang pumasok sa isip niya. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numerong hindi niya kailanman sinagot. At sa isang iglap ng kahinaan o marahil ay katapangan, pinindot niya ang call button. Isang ring lang. Ara, are you okay?
Sagot agad ni Raf, ang boses ay puno ng pag-aalala na para bang hinihintay lang talaga nito ang tawag niya. Hindi makapagsalita si Ara. Isang hikbi lang ang kumawala sa kanya. Nasaan ka? Papunta na ako. Hindi na niya kailangang sabihin kung nasaan siya. Sa loob lang ng 15 minuto, narinig niya ang katok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, naroon si Raf. Dala-dala ang isang paper bag. Sa loob niyon ay gamot para sa pagduduwal, crackers, at isang thermos ng mainit na sabaw. Wala silang masyadong pinag-usapan. Inalagaan lang siya ni Raf. Pinainom siya ng gamot, pinakain ng crackers, at matiyagang hinintay na kumalma ang kanyang sikmura. Nang sa wakas ay makatulog si Ara sa sofa, kinumutan siya ni Raf. Pinagmasdan niya ang mukha nito, ang mga bakas ng luha, ang pagod, ngunit pati na rin ang katatagan. Umupo siya sa isang silya sa tabi nito, binantayan ang kanyang pagtulog. Bago siya umalis ng mag-uumaga, lumapit siya at marahang hinaplos ang buhok nito. Hindi kita iiwan, Ara. Pangako. Hindi alam ni Raf, sa pagitan ng panaginip at realidad, narinig ni Ara ang bawat salita. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na linggo, isang maliit na bahagi ng pader na bato sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Ang pangakong iyon ni Rafael ay naging pundasyon ng isang bagong simula. Ang mga pader ni Ara, bagamat hindi tuluyang gumuho, ay unti-unting nagkaroon ng mga siwang. Nagsimula siyang mag-reply sa mga text message ni Raf. Isang simpleng okay o thanks sa una na kalaunan ay naging buong pangungusap. Hinayaan niya itong samahan siya sa kanyang unang prenatal check-up. Sa loob ng madilim na silid ng ultrasound, habang pinapanood nilang dalawa ang maliit na tuldok na kumikislap sa monitor, naramdaman ni Ara ang isang kakaibang koneksyon kay Raf. Hindi ito ang nag-aalab na pagnanasa na naramdaman niya para kay Liam. Ito ay isang bagay na mas tahimik, mas malalim. Isang pakiramdam ng kapanatagan. Naririnig mo ba yan? Bulong ni Raf, ang mga mata ay nakatuon sa monitor. That's our baby's heartbeat. Sa unang pagkakataon, hindi na anak ko o anak niya ang nasa isip ni Ara, naging anak namin. At sa realisasyong iyon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil sa pagbabagong iyon, naglakas loob si Raf na gawin ang susunod na hakbang. Gusto kang makilala ng mga magulang ko. Sabi ni Raf isang hapon habang sabay silang nagmemeryenda sa isang kafe. Agad na kinabahan si Ara. Raf, hindi ko alam. Baka hindi pa ito ang tamang oras. Anong iisipin nila? Ang iisipin lang nila ay masaya ang anak nila. Sagot ni Raf, inaabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ara, parte ka na ng buhay ko. At ang anak natin, parte na ng pamilya namin. Please, just a simple dinner this Saturday. Pumayag si Ara, kahit mabigat sa kanyang dibdib, ang bahay ng mga De Leon sa isang lumang subdivision sa Quezon City ay malaki pero hindi magarbo. Mayroon itong init ng isang tunay na tahanan. Sinalubong sila ng isang babaeng nasa edad 50 na may mga matang katulad ng kay Raf. Hija, ikaw na pala si Arabella. I'm Tita Elena, sabi ng ina ni Raf at niyakap siya ng mahigpit. Naku, kanina ka pa namin hinihintay. Halika, pasok ka. Ang pagtanggap ng pamilya De Leon ay higit pa sa inaasahan ni Ara. Ang ama ni Raf, isang retiradong hukom, ay kinausap siya tungkol sa sining at negosyo. Ang nakababatang kapatid ni Raf ay humingi pa ng tips sa fashion. Sa buong hapunan, pakiramdam ni Ara ay hindi siya isang estranghero.
kundi isang matagal nang nawawalang kapamilya. Welcome to the family, hiha. Sabi ni Tita Elena habang hinahawakan ang kanyang kamay bago sila umuwi. Alagaan mong mabuti ang sarili mo at ang apo ko, ha? Sa mga salitang iyon, hindi na napigilan ni Ara ang mga luha. Luha ng pasasalamat at ginhawa. Sa loob ng sasakyan pauwi, tahimik lang siya. Okay ka lang? Tanong ni Raf. Tumango si Ara. Salamat Raf, for tonight, for everything. Nang ihinto ni Raf ang sasakyan sa tapat ng gusali ni Ara, hindi pa siya bumaba. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. I'll just get some air, sabi niya, at bumaba para maglakad-lakad sa maliit na hardin sa labas ng lobby. Sumunod si Raf. Naiintindihan niyang kailangan ni Ara ng sandali. Habang nagmamasid si Raf mula sa di kalayuan, nakita niyang bumalik si Tita Elena sa garden para kausapin siya. Ngunit napansin niyang tila may hinahanap si Ara. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik para sana tanungin kung may problema, pero natigilan siya nang marinig ang usapan. Nakatayo si Ara sa likod ng isang malaking halaman, hindi sinasadyang marinig ang pag-uusap ni Raf at ng kanyang ina na lumabas din pala para magpahangin. Anak, sigurado ka na ba? Rinig niyang sabi ni Tita Elena, ang boses ay puno ng pag-aalala. Mabait si Arabella at gustong-gusto ko siya para sa'yo at sa magiging apo ko. Pero, baka naman ginagawa mo lang ito dahil sa nangyari kay Elise? Isang pangalan na hindi pamilyar kay Ara. Elise. Tumahimik si Raf ng matagal. Ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ma, iba si Ara. Sagot ni Raf, ngunit may bakas ng pait sa kanyang boses. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yon. Nang marinig yon ni Ara, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sino si Elise? At ano ang nangyari na hindi dapat maulit? Ang lahat ng init at kaligayahan na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na palitan ng malamig na pagdududa. Bumalik siya sa loob ng lobby bago pa siya makita ng dalawa. Maya-maya, pumasok na rin si Raf, may nangiti sa labi. Sorry about that. Hinihiling lang ni Mama na bisitahin ko sila ng mas madalas. Pagsisinungaling nito. Ngunit nakita ni Raf ang pagbabago sa mukha ni Ara. Ang nangiti nito kanina ay wala na. Ang mga mata nito ay puno ng tanong. Nawala ang nangiti sa labi ni Raf. Sumakay sila sa elevator nang walang imikan. Ang dating magaan na pakiramdam sa pagitan nila ay biglang bumigat. Pagdating sa tapat ng pinto ng unit ni Ara, bago pa ito makapagpialam, humarap si Ara sa kanya. May itatanong ako sa'yo, Raf, sabi niya. Ang boses ay seryoso. Ano yon? Tinitigan siya ni Ara ng diretso sa mata, ang bawat salita ay may bigat. Sino si Elise? Sa tanong na iyon, nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Raf. Ang kalmadong ekspresyon ay nawala, napalitan ng sakit. Isang sakit na pamilyar, ang parehong sakit na nakita niya sa mga mata nito noong una silang magkita sa bar. Nag-iwas ito ng tingin, hindi ito makasagot. Itinukod nito ang isang kamay sa pader na parabang kailangan ng suporta. Ang katahimikan nito ay isang kumpirmasyon. Mayroon ngang isang Elise at mayroon itong malaking kinalaman sa lahat ng ito. Ang pangalang Elise ay bumitin sa hangin sa pagitan nila, mabigat at puno ng mga non-sinasabing kwento. Nakita ni Ara kung paano nagbago ang tindig ni Rap. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang kahinaan na ngayon niya lang nakita. Pumasok muna tayo,
sabi ni Raf sa wakas. Ang boses ay halos pabulong. Sa loob ng penthouse ni Ara, hindi sila umupo. Nananatili silang nakatayo sa gitna ng malawak na sala na may ilang talampakang distansya sa isa't isa na para bang may isang hindi nakikitang pader na muling humarang sa kanila. Elise was my fiancé. Sinimulan ni Raf ang kwento. Bawat salita ay tila isang mabigat na bato na inaalis niya sa kanyang dibdib. Habang nagsasalita siya, nakatingin lang siya sa malayo, sa mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana, na para bang muling binabalikan ang isang eksena mula sa isang masakit na nakaraan. 3 taon na ang nakalipas. Si Elise ay isa ring doktor, isang pediatrician. Masaya sila, papunta na sila sa kanilang kasal. Isang gabi, habang pauwi sila galing sa isang medical conference, umuulan ng malakas. Si Raf ang nagmamaneho. Masyadong mabilis ang takbo ko. Pagpapatuloy ni Raf, ang boses ay nanginginig na. Madulas ang kalsada. May isang truck na biglang lumiko. Sinubukan kong umiwas pero huminto siya. Napapikit siya ng mariin. Nawalan ako ng kontrol sa sasakyan. Sumalpok kami sa isang poste. Nagising ako sa ospital, may ilang bali sa buto. Pero si Elise, she didn't make it, dead on arrival. Ang huling mga salita ay halos hindi na marinig. Naramdaman ni Ara ang bigat ng bawat isa sa mga ito. Kasalanan ko ang lahat, bulong ni Raf. Sa wakas ay tumingin kay Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Dahil sa akin namatay siya, I failed to protect her. I failed. Doon naintindihan ni Ara ang lahat. Ang biglaang pag-aalala ni Raf. Ang determinasyon nitong maging parte ng buhay niya at ng bata. Ang Hoichong Vikutin. Hindi ito dahil sa pag-ibig. Ito ay dahil sa pagkakasala. Isang matinding kirot ang gumuhit sa puso ni Ara. Mas masakit pa kaysa sa naramdaman niya noong gabing mahuli niya si Liam at Katrina. Dahil sa pagkakataong ito, umasa siya. Umasa siyang totoo ang lahat. Kaya pala, sabi ni Ara, ang boses ay malamig at walang emosyon. Ito ang kanyang depensa laban sa sakit. Kaya pala ganito ka na lang kung mag-alala. Dahil nakikita mo sa akin si Elise. Hindi, Ara, hindi totoo yan. Huwag kang magsinungaling, Raf, sigaw ni Ara. At sa wakas, bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ginagawa mo lang ito para punan ang pagkukulang mo sa kanya. Para gumaan ang konsensya mo. Ako ang second chance mo para maging bayani, hindi ba? Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumutusok hindi lang kay Raf, kundi pati na rin sa sarili niya. Gusto niyang bawiin ang mga ito, pero hindi niya kaya. Masyado siyang nasasaktan. So, I'm just a replacement, a second chance? Patuloy niya. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas, Raf. Kaya kong buhayin ang anak ko ng mag-isa. Hindi ka replacement, Ara. Sigaw pabalik ni Raf, ang sakit at frustrasyon ay bakas na rin sa kanyang boses. I failed to protect her. I can't fail again. I can't fail you and our child. Pero ang kanyang pag-amin ay lalo lang nagpatunay sa mga hinala ni Ara. Para kay Ara, ang sinabi ni Raf ay isang kumpirmasyon na ang lahat ay tungkol sa nakaraan nito, hindi sa kanilang kasalukuyan. Umalis ka na, sabi ni Ara. Tumalikod siya para hindi nito makita ang kanyang pag-iyak. Please, just leave. Narinig niya ang pag-atras ni Raf, ang pagbukas at pagsara ng pinto. At nang tuluyan na siyang nag-iisa, napasandal siya sa pader at napahagulgol. Ang pader na unti-unti nang ginigiba ni Raf ay muling itinayo ni Ara, mas mataas at mas matibay kaysa dati.
Kinabukasan, isang malaking buke ng puting rosas ang dumating sa opisina ni Ara. Galing ito kay Liam. May kasama itong card. Some people just bring bad luck. I'm still here, waiting for you and our future. Ang huling mga salita ay halatang maingat na pinili para magdulot ng kalituhan. Kinuyom ni Ara ang card at itinapon ito sa basurahan kasama ang mga bulaklak. Buong araw, walang tigil ang pagtawag at pag-text ni Raf. Ngunit hindi niya sinagot ang kahit isa man sa mga ito. Nang gabing iyon, habang pauwi siya, nakita niya ang sasakyan ni Raf sa tapat ng kanyang building. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Nakita niya si Raf na nakatayo sa labas, basang-basa, nakatingin sa direksyon ng kanyang bintana sa itaas. Tinawagan siya nito ulit. Tinitigan lang ni Ara ang screen ng kanyang telepono, pinapanood ang pangalan ni Raf na kumikislap. Nag-aagawan ang puso at isip niya. Isang bahagi niya ay gustong bumaba at yakapin ito sa gitna ng ulan. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasaktan at takot, ay sumisigaw na huwag. Pinatay niya ang kanyang telepono. Mula sa bintana ng kanyang kotse sa basement parking, pinanood niya si Raf na sumuko sa wakas. Nakita niya itong yumuko, isinandal ang noo sa manibela ng sariling sasakyan na para bang pasan nito ang buong mundo bago ito tuluyang umalis. Pag-akyat ni Ara sa kanyang unit, ang katahimikan ay tila isang malakas na ingay. Binuksan niya ang kanyang telepono at tinatad siya ng mga missed calls at messages mula kay Raf. Ara, please, mag-usap tayo. I'm sorry, I should have told you sooner. This is not about Elise. This is about us. I'm not giving up on you, on our child. Binura niya ang lahat ng mensahe. Pagkatapos, nanginginig niyang hinanap ang pangalan ni Raf sa kanyang contacts at pinindot ang delete. Kailangan kong maging matatag, bulong niya sa sarili, habang hinahaplos ang kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Para sa iyo anak, kaya natin to. Tayong dalawa lang. Kinuha niya ang pinakaunang ultrasound picture ng kanilang anak mula sa kanyang wallet. Habang tinititigan niya ang maliit na tuldok na iyon, ang imahe ng buhay sa loob niya, bumuhos na naman ang kanyang mga luha. Ang pagiging mag-isa ay isang desisyon na ginawa niya para protektahan ang kanyang sarili. Ngunit bakit pakiramdam niya ay mas lalo lang siyang nasasaktan? Sa gitna ng sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang malakas at sunod-sunod na katok ang narinig niya mula sa pinto. Hindi ito ang mahinahong katok ni Raf. Ito ay mabilis at desperado. Naisip niyang baka si Raf iyon bumalik para pilitin siyang makipag-usap. Naglakad siya papunta sa pinto, handa nang muling ipagtabuyan ito. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ang taong nakatayo sa harap niya ay hindi si Raf. Ito ay isang taong hinding-hindi niya inaasahang makikita muli sa tapat ng kanyang pintuan. Isang taong mukhang gusgusin, maga ang mga mata at desperado. Si Katrina. At sa likod ng manipis na bestidang suot nito, malinaw na malinaw ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Arabella. Ang umbok sa tiyan nito, hindi ito maliit na umbok lamang. Halos kasinlaki ito ng sa kanya, marahil ay mas malaki pa. Nakatayo si Katrina sa harap niya, hindi bilang ang mataray at kumpiyansang babaeng dati niyang kilala, kundi bilang isang taong wasak at talunan. Ara, humihikbing sabi ni Katrina, ang boses ay basag. Napatanga si Ara, ang isip niya ay nagpupumilit na iproseso ang nakikita. Ang kanyang dating matalik na kaibigan
Ang babaeng kasama ni Liam sa kama ay nakatayo sa harap niya, buntis. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop mula sa kanyang mga baga. Napaatras siya ng isang hakbang. Anong, anong ginagawa mo dito? Ang tanging na itanong ni Ara. Hindi sumagot si Katrina. Sa halip, sa isang kilos na puno ng desperasyon, bigla itong lumuhod sa harap ni Ara. Hinawakan nito ang laylayan ng kanyang damit. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ara, tulungan mo ako. Pagmamakaawa nito. Please, parang awa muna. Tumayo ka dyan, Kat. Ano ba ito? Sabi ni Ara. Sinusubukang bawiin ang kanyang damit, ngunit mas humigpit ang hawak ni Katrina. Buntis din ako, sabi ni Katrina sa pagitan ng mga hikbi. At pagkatapos, binitiwan nito ang mga salitang tuluyang gumuwa sa anumang natitirang lakas ni Ara. Si Liam ang ama. Kung ang pagtataksil nila ay isang punyal, ang balitang ito ay ang pag-ikot ng punyal na iyon sa loob ng kanyang puso. Dalawang babae, dalawang magkaibigan. Parehong niloko ng iisang lalaki. Parehong nagdadalang tao. Ang sitwasyon ay masyadong masakit, masyadong hindi kapanipaniwala. Tulungan mo ako, Ara. Patuloy ni Katrina, ang muka ay nakasubsob na sa sahig. Iniwan niya ako, itinaboy niya ako nang malaman niyang buntis ako. Sabi niya, ikaw lang daw ang mahal niya. Ikaw lang ang gusto niyang balikan. Wala akong ibang malalapitan. Ikaw lang, Ara. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Ang bawat salita ni Katrina ay isang perpektong pag-atake sa pinakamalambot na bahagi ng pagkatao ni Ara, ang kanyang awa. Sa kabila ng galit at sakit, ang makita ang kanyang dating kaibigan sa ganitong kalagayan, nagmamakaawa, buntis at inabandona, ay pumukaw sa kanyang konsensya. Ang galit ni Ara ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Oo, si Katrina ay isang ahas, ngunit ang batang dinadala nito, walang kasalanan iyon, tulad ng batang nasa sinapupunan niya. Tumayo ka, Kat, sabi ni Ara. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Hinila niya ito patayo. Totoo ba yan? Tanong ni Ara, naghahanap ng anumang senyales ng pagsisinungaling sa mga mata ni Katrina, ngunit ang nakita lang niya ay purong desperasyon. Tumango si Katrina. Gusto mo, tawagan mo siya, tanungin mo siya, itatanggi niya yan sa'yo dahil gusto kanyang makuha ulit. Kinuha ni Ara ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial niya ang numerong matagal na niyang binura, ngunit kabisado pa rin niya. Isang ring, dalawa. Sa ikatlo, sumagot si Liam. Ara, baby, tumawag ka! Ang boses ni Liam ay puno ng tuwa at pagkagulat. Buntis si Katrina, diretsahang sabi ni Ara. Walang paligoy-ligoy, natahimik si Liam sa kabilang linya. Isang katahimikang tumagal ng ilang segundo, ngunit para kay Ara, ito ay isang kumpirmasyon. It's complicated, Ara, sabi ni Liam sa wakas, ang boses ay bumaba. Nagawa ko lang yon dahil wala ka. Nagkamali ako, okay? Just come back to me and we can fix everything. Tayo, Ara. Tayo ang importante. Hindi niya diretsahang itinanggi. Hindi niya kinumpirma. Ngunit sapat na ang mga salitang iyon. Binabaan ni Ara ng telepono si Liam. Humarap siya kay Katrina na naghihintay na may takot sa mga mata. Pumasok ka muna, sabi ni Ara. Ang sarili niyang mga problema ay pansamantalang isinantabi. Habang papasok si Katrina, bigla itong nanghina.
Ang mga mata nito ay pumuti at nawalan ito ng balanse. Kat! Nasalo siya ni Ara bago pa man ito bumagsak sa sahig. Si Katrina, na walang malay ay bumagsak sa kanyang mga braso. Nagpanik si Ara. Kinuha niya ang kanyang telepono para tumawag ng ambulansya. Habang naghihintay sa operator, napatingin siya sa screen ng kanyang telepono. Sa kanyang call log, naroon pa rin ang pangalan ni Raf mula sa mga missed calls kanina. Ang kanyang daliri ay nag-hover sa ibabaw ng pangalan nito. Isang bahagi niya ang gustong pindutin iyon, humingi ng tulong sa tanging taong alam niyang darating para sa kanya. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasaktan at nagdududa pa rin, ay pumipigil sa kanya. 911, what's your emergency? Tanong ng boses sa kabilang linya. Tinitigan ni Ara ang walang malay na mukha ni Katrina. Pagkatapos ay ang sarili niyang refleksyon sa madilim na screen ng telepono. Dalawang babaeng buntis, parehong biktima, parehong nag-iisa. O nag-iisa nga lang ba talaga siya? Sa huli, hindi pinindot ni Ara ang pangalan ni Rap. Tumawag siya ng ambulansya at sa loob ng ilang minuto, ang tahimik na gabi sa kanyang gusali ay binasag ng sirena. Ngunit tila may sariling isip ang tadhana. Nang isinakay si Katrina sa ambulansya, tinanong ng paramedic si Ara, "Sino po ang aabisuhan natin? May kamag-anak po ba siya?" "Ako na!" Mabilis na sagot ni Ara. Ngunit sa isip niya wala siyang ibang maisip. Sa gitna ng kaguluhan, isang pangalan lang ang lumabas sa kanyang bibig nang tanungin kung saang ospital ito dadalhin. Ang ospital kung saan nagtatrabaho si Raf. Pagdating nila sa ER, ang eksena ay magulo. Habang kinakausap ni Ara ang admitting nurse, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. "Ara?" Paglingon niya, naroon si Raf. Nakasuot pa ito ng kanyang asul na scrubs. Halatang katatapos lang ng isang mahabang shift. Ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng matinding pag-aalala nang makita siya. Lumapit ito agad. "Anong nangyari? Okay ka lang ba? Ang baby..." "Hindi ako," putol ni Ara. "Siya." Itinuro niya si Katrina na dinadala na sa isang cubicle. Ang pagkalito sa mukha ni Raf ay hindi maipinta. Bago pa man ito makapagtanong, isa pang tao ang dumating, tumatakbo sa pasilyo na para bang hinahabol ng kung ano. Si Liam. "Katrina! Nasaan si Katrina?" Sigaw nito. Pagkatapos ay nakita niya si Ara at Raf na magkatabi. "Anong ginagawa ninyong dalawa dito?" Ang tagpo ay parang isang eksena sa isang masalimuot na teleserye. Si Ara, si Raf at si Liam nakatayo sa gitna ng emergency room habang ang babaeng nag-uugnay sa kanilang tatlo ay nasa loob, walang malay. "Anong ginagawa mo dito, Liam?" Malamig na tanong ni Ara. Tumawag ang nanay niya. "Sinabi mong dinala mo siya sa ospital. Ara, ano ba to? Bakit ka nakikialam sa buhay namin?" Akusa ni Liam na para bang si Ara pa ang may kasalanan. "Buhay ninyo?" Sarkastikong tawa ni Ara. "Hindi ba't sabi mo sa akin kanina lang..." "Tumigil na kayo!" Awat ni Raf. Ang boses ay mahinahon ngunit may awtoridad. "Nasa ospital tayo. Kung ano man ang problema ninyo, ayusin ninyo sa labas." Ngunit huli na ang lahat. Ang atensyon ng ilang tao sa ER ay naagaw na ng kanilang komprontasyon. Kinabukasan, sumabog ang impyerno. Isang kilalang gossip blogger ang nag-post ng isang litrato, isang malabong kuha mula sa cellphone
ng isang pasyente sa ER. Ang litrato, si Ara, si Raf at si Liam mukhang nag-aaway sa labas ng cubicle ni Katrina. Ang caption, "Shocking Fashion Mogul Arabella Cruz, sangkot sa iskandalo sa ospital." Kasama ang di umano'y bagong pag-ibig na si Dr. Rafael De Leon, kinumpronta ang ex-boyfriend na si Liam Sandoval at ang buntis nitong girlfriend na si Katrina Reyes. Si Ara na ba ang bagong kontrabida? Ang post ay kumalat na parang apoy. Sa loob ng ilang oras, ang pangalan ni Arabella Cruz ay trending. Ngunit ngayon, hindi dahil sa kanyang mga disenyo. Pinasok ni Liam at ng kampo nito ang social media. Lumabas ang mga source na nagsasabing si Ara raw ang naging toxic sa relasyon. Siya raw ang dahilan kung bakit nagkalapit si Liam at Katrina. Biglang baliktad ang mundo. Mula sa pagiging biktima, si Ara na ngayon ang kontrabida. Ang kumpanya ni Ara ay agad na naramdaman ang epekto. Nag-back out ang ilang investors. Bumagsak ang kanilang stocks. Ang mga comments sa social media page ng Ara ay puno ng galit at boycott threats. Pati si Raf ay nadamay. Isang artikulo ang lumabas tungkol sa isang doktor na walang etika na nakikipagrelasyon sa isang kontrobersyal na personalidad. Ang administrasyon ng ospital para protektahan ang kanilang reputasyon ay pinayuhan si Raf na mag-leave of absence muna. "This is a nightmare," bulong ni Ara habang nakatingin sa kanyang laptop, binabasa ang lahat ng masasakit na salita. Sa gitna ng lahat ng ito, si Raf ay hindi umalis sa tabi niya. "Huwag mo silang pakinggan, Ara," sabi ni Raf, sinusubukang alisin ang laptop sa harap niya. "Kasama mo ako, lalagpasan natin to." Pero para kay Ara, ang mga salita ni Raf ay nagdulot lang ng mas matinding kirot. Lahat ng taong napapalapit sa kanya nasasaktan. Siya, ang kumpanya niya, at ngayon, si Raf ang karera nito, ang reputasyon nito, ang lahat ay nasisira dahil sa kanya. Ang relasyon nila ay hindi pa nga nagsisimula, pero nagdudulot na ito ng kapahamakan. Gabi na. Magkasama sila sa penthouse ni Ara, pinapanood ang ulan sa labas. Tahimik. Ang bigat ng mga problema ay pumupuno sa bawat sulok ng silid. Huminga ng malalim si Ara. Nag-ipon siya ng lakas ng loob para sabihin ang mga salitang alam niyang dudurog sa kanilang dalawa, ngunit sa tingin niya ay kailangan. Humarap siya kay Raf. Ang kanyang muka ay isang blankong maskara para itago ang sakit. "This is not working, Raf." Tumingin si Raf sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkalito. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tayo, sabi ni Ara. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. "We bring nothing but disaster to each other. Look at what's happening. Ang kumpanya ko, ang career mo, lahat nasisira. Maybe we're not meant to be." "Ara, wag mong sabihin yan. That's not true. Kaya nating ayusin to." "Hindi, Raf." Pagmamatigas ni Ara, tumatayo na para lumayo. "Siguro tama si Liam. Siguro may mga tao talagang nagdadala lang ng malas. Ako siguro yon. That's nonsense and you know it." "No!" Sigaw ni Ara, ang mga luha ay nagbabanta ng bumagsak. "Ang totoo, pagod na ako, Raf. Pagod na akong masaktan. Pagod na akong lumaban. Gusto ko na lang ng kapayapaan." Lumapit siya sa pinto. Binuksan ito. Isang paanyaya para umalis si Raf. "Please, just leave me alone." Nakatayo si Raf, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig.
Ang babaeng hinahangaan niya sa kanyang katatagan ay sumusuko na at isinusuko siya nito. Walang salitang lumabas sa bibig ni Ralph. Tumango lang ito ng dahan-dahan. Ang sakit at pagkabigo ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Naglakad ito papalabas ng pinto ng walang lingon likod. Nang magsara ang pinto, napasandal si Ara dito. Doon, sa wakas, bumagsak siya sa sahig at humagulgol. Itinaboy niya ang tanging taong naging sandalan niya. Sa paniniwalang iyon ang tamang gawin. Pakiramdam niya na wala na ang lahat. Habang umiiyak si Ara sa sahig, nag-vibrate ang telepono ni Raf sa loob ng kanyang sasakyan. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Doc Rafael de Leon, tanong ng isang lalaki sa kabilang linya. Yes, speaking. Sir, ako po yung private investigator na inupahan ninyo. Napaupo ng tuwid si Raf. Ilang linggo na ang nakalipas dahil sa isang kutob nag-hire siya ng isang investigador para tingnan ang background ni Liam Sandoval. May nahanap ka na ba? Opo, Doc. May nahanap ako tungkol sa finances ng kumpanya ni Miss Cruz. Mukhang malaki ang problema. Ang puso ni Raf ay biglang kumabog ng malakas. Ang sakit ng paghiwalay nila ni Ara ay pansamantalang napalitan ng isang bagong pakiramdam, determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking dagok para kay Arabella. Ang mundo niya ay gumuho sa bawat anggulo. Ang media ay walang awa sa pagbatikos sa kanya. Ang mga dating kaibigan sa industriya ay lumalayo. Ang kanyang kumpanya na pinaghihirapan niya mula sa simula ay nasa bingit ng pagkalugi. Pero sa gitna ng pagkawasak, may isang bagay na nagbago sa loob ni Ara. Ang pagiging biktima ay napalitan ng isang tahimik na galit. Ang galit na ito ay hindi mapanira, kundi isang apoy na nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Pagod na siyang umiyak, pagod na siyang maging talunan. Isang gabi, sa halip na basahin ang mga masasakit na komento online, binuksan niya ang kanyang company-issued laptop. May isang bagay na bumabagabag sa kanya. Ang mga sinabi ni Liam noon, ang pamumuhay nito na mas marangya kaysa sa kanyang kinikita, ang biglaang pag-alis ng ilang matagal ng kliyente bago pa man pumutok ang iskandalo. Hiniling niya sa kanyang pinagkakatiwalaang finance officer, si Mang Tony, isang matandang loyalista sa kanya, na i-email sa kanya ang lahat ng financial records ng nakaraang 2 taon. Magdamag siyang naghalongkat. Sa una, lahat ay mukhang normal. Ngunit dahil sa kanyang matalas na mata sa detalye, isang pattern ang napansin niya. Maliliit na consultancy fees na binabayaran buwan-buwan sa isang kumpanyang hindi niya kilala. Mga overinflated na invoices mula sa isang supplier na hindi pamilyar at isang malaking cash advance na nakapangalan kay Liam na may nakasulat na for international fabric sourcing ngunit walang katumbas na resibo. Nang pinagsama-sama niya ang lahat, umabot ito sa milyon-milyong piso. Walang hiya siya, bulong ni Ara sa sarili, ang dugo niya ay kumukulo. Hindi lang pala puso niya ang ninakaw ni Liam, pati na rin ang kanyang pinaghirapan. Habang tinititigan niya ang mga numero sa screen, biglang may kumatok sa kanyang pinto. Nag-aalangan siyang tumayo. Sino naman kaya ito sa ganitong oras ng gabi? Pagbukas niya, natigilan siya. Si Ralph, nakatayo sa harap niya, may dalang isang makapal na folder. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. I told you I would never leave you, sabi ni Ralph. Bago pa man makapagsalita si Ara. At hindi ako naparito para makipagbalikan. Naparito ako para tulungan kang lumaban.
Pumasok ito at inilatag ang laman ng folder sa kanyang mesa, sa tabi mismo ng kanyang laptop. Mga bank statements, mga kopya ng tseke, mga larawan ni Liam kasama ang isang loan shark. Nagpaimbestiga ako, paliwanag ni Raf. May malaki siyang utang sa kasino. Ginamit niya ang kumpanya mo para makapagnakaw, Ara. At si Katrina, hindi lang niya kasabwat sa kama. Base sa records, bilang assistant sa finance department noon, siya ang nag-aaproba ng mga pekeng disbursement. Nagkatinginan sila ni Ara. Ang mga piraso ng puzzle ay sabay na nabuo sa kanilang isipan. Ang pagbabalik ni Liam, ang pag-iyak ni Katrina, ang pag-atake sa media. Hindi ito tungkol sa pag-ibig o panloloko. Ito ay isang desperadong tangka para pagtakpan ang isang mas malaking krimen. Gusto ni Liam na bumalik si Ara sa kanya para hindi na ito maghalungkat pa. Ang pag-atake sa media ay para sirain ang kredibilidad ni Ara sakaling matuklasan niya ang pagnanakaw. "Let's finish this together," sabi ni Raf. Ang kanyang kamay ay marahang ipinatong sa ibabaw ng kamay ni Ara. Hindi na umimik si Ara. Tumango lang siya, ang mga luha ng pasasalamat ay namumuo sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, tumawag si Ara ng isang emergency board meeting. Inimbitahan niya ang lahat ng board members, ang kanyang abogado at maging si Liam sa pagkukunwaring gusto niyang ayusin ang lahat para sa kapakanan ng kumpanya. Nagulat siya nang malamang darating din si Katrina bilang moral support daw para kay Liam. Perpekto. Sa conference room, ang tensyon ay hinihiwa ng kutsilyo. Nandoon ang buong board, seryoso ang mga mukha. Si Liam ay nakaupo na may mayabang na ngiti, habang si Katrina ay nakaupo sa tabi nito, nakahawak sa braso nito at hinihimas ang malaki niyang tiyan. Sa isang sulok, tahimik na nakatayo si Raf bilang suporta kay Ara. "Thank you for coming." Simula ni Ara, ang boses ay kalmado at puno ng kapangyarihan. "I called this meeting to address the recent issues plaguing our company and to reveal the truth." Ngumisi si Liam. "Anong truth, Ara, na sinira mo ang buhay namin?" Hindi pinansin ni Ara ang pambabastos nito. Ikinonekta niya ang kanyang laptop sa malaking screen sa harap. Isa-isang lumabas ang mga dokumento. Ang mga pekeng invoice, ang mga bank transfer, ang mga cash advance. Sa loob ng 2 taon, paliwanag ni Ara, ang kumpanyang ito ay ninanakawan at ang taong nasa likod nito ay narito mismo sa silid na ito. Nawala ang ngiti sa mukha ni Liam. Namutla si Katrina. "That's absurd! You have no proof!" Sigaw ni Liam tumatayo. "Oh, but I have," sabi ni Ara. Sa isang senyas, pumasok si Mang Tony, dala-dala ang isang kahon ng mga orihinal na dokumento. Kasunod niya ay 2 pulis. Dito na gumuho ang mundo ni Katrina. Alam niyang wala na siyang takas. Tumayo siya, umiiyak. "Wala akong kasalanan," sigaw niya, itinuturo si Liam. Siya ang nag-utos sa akin. Pinilit niya lang ako. Sinabi niya papakasalan niya ako." Sa sobrang gulat at galit ni Liam sa pagtataksil ni Katrina, hindi na nito napigilan ang sarili. "Manahimik ka, kasabwat kita dito. Pareho tayong makukulong." At sa pag-amin na iyon, natapos ang lahat. Ngunit may isang huling sorpresa, si Katrina. Habang umiiyak ito, bigla niyang sinabi, "Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Nagpanggap pa akong buntis para lang makuha natin ang awa ni Ara at bumalik siya sa'yo." Sa gitna ng pag-iyak, bigla niyang hinila ang laylayan ng kanyang bestida. Isang malaking silicone prosthetic
Natyan ang nahulog mula sa ilalim nito at gumulong sa sahig ng conference room. Lahat ay natigilan. Ang buong pagbubuntis ay isang malaking kasinungalingan. Sa puntong iyon, tuluyan nang nawala sa sarili si Liam. Ang kanyang buhay, karera at kalayaan ay naglaho sa isang iglap. Ang tanging nakikita niya ay ang taong dahilan ng lahat ng ito. "You ruined me!" Sigaw niya, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "You ruined everything!" Sa isang mabilis na kilos, sumugod ito papunta kay Ara. Pero bago pa man ito makalapit, isang anino ang mabilis na humarang. Sinalubong ni Raph ang sugod ni Liam, itinulak ito palayo kay Ara, ginawang panangga ang sariling katawan. Sabay-sabay na kumilos ang mga pulis at dinakma si Liam habang ito ay nagwawala. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nakikita ni Ara ay si Raph. Nakatayo sa harap niya, pinoprotektahan siya, hindi dahil sa obligasyon o pagkakasala, kundi dahil iyon ang gusto nitong gawin. Ang kaguluhan sa conference room ay mabilis na napalitan ng isang kakaibang katahimikan nang ilabas na ng mga pulis si Liam at ang humahagulgol na si Katrina. Naiwan ang board members na tulala, sinusubukang iproseso ang lahat ng nasaksihan. Lumapit si Ara kay Raph. "Okay ka lang?" Tanong niya, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat pulgada ng mukha nito, naghahanap ng anumang senyales ng pinsala. "Okay lang ako," sagot ni Raph. Hinawakan ang kamay ni Ara at marahang pinisil. "Ang importante, okay ka. Okay kayo ng baby natin." Sa mga salitang iyon, sa harap ng lahat ng taong naroroon, gumaan ang pakiramdam ni Ara. Ang bigat na ilang buwan na niyang pinapasan ay tila naglaho. Ang mga sumunod na linggo ay naging abala sa pag-aayos. Ang balita tungkol sa corporate fraud ay kumalat, ngunit sa pagkakataong ito, si Ara na ang bida. Ang publiko na dati humusga sa kanya ay ngayon ay humahanga sa kanyang katatagan at talino. Ang kanyang kumpanya na dating nasa bingit ng pagkalugi ay dahan-dahang bumabangon, mas matatag kaysa dati. Nalinisan din ang pangalan ni Raph. Inilabas ng ospital ang isang opisyal na pahayag ng suporta para sa kanya. Ngunit sa halip na bumalik agad sa trabaho, pinili muna niyang ituon ang kanyang oras at atensyon kay Ara. Isang hapon, dinala siya ni Raph sa isang tahimik na beach sa Batangas. Malayo sa gulo ng syudad, sa harap ng papalubog na araw, doon sila tunay na nakapag-usap. Nakaupo sila sa buhangin, ang mga alon ay marahang humahalik sa kanilang mga paa. "Salamat sa hindi pagsuko sa akin," pasag ni Ara sa katahimikan. Tumingin si Raph sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Hindi ako susuko sa iyo, Ara, kahit kailan." Huminga siya ng malalim. Tungkol kay Elise, "Raph, I'm sorry sa mga sinabi ko. Natakot lang ako." "Naiintindihan ko," sabi ni Raph. "At may kasalanan din ako. Masyado akong binalot ng nakaraan kaya hindi ko na iparamdam sa'yo kung ano talaga ang totoo. Oo, minahal ko si Elise. Pero iba ka, Ara. Iba ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ito tungkol sa pagbawi sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng ating kinabukasan." Inabot niya ang kamay ni Ara. "Tinuruan mo akong magmahal ulit, Ara. Ipinakita mo sa akin na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagprotekta sa isang tao mula sa lahat ng sakit. Ito ay tungkol sa pananatili sa tabi niya kapag nasasaktan na siya at sabay na paghilom." Ang mga luha na pumatak sa mata ni Ara ngayon
ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa purong kaligayahan. Lumipas pa ang ilang buwan. Malaki na ang tiyan ni Ara at malapit na siyang manganak. Isang gabi, pag-uwi niya mula sa opisina, nadatnan niyang abala si Raf sa pag-aasemble ng isang baby crib sa kwartong inihanda nila para sa kanilang anak. Kailangan ko yata ng tulong mo dito, natatawang sabi ni Raf, pawis na pawis. Tumawa si Ara at lumapit. Sa gitna ng kwartong iyon, na puno ng mga gamit ng sanggol at mga pangarap para sa hinaharap, biglang lumuhod si Raf sa harap niya. Hindi ito grandioso, walang magarbong singsing na nakahanda. Tanging sila lang dalawa. Arabella Cruz, simula ni Raf. Hawak ang kanyang mga kamay. Hindi ako hihingi ng permiso para maging ina ka ng anak ko dahil ikaw na yon. Pero hihilingin ko na maging asawa ko, maging partner ko habang buhay, maging lahat-lahat ko. Patak si Ara sa kanyang bibig, ang mga luha ay muling dumaloy. Pakakasalan mo ba ako? Ako? Oh! Bulong ni Ara. Oh, yung Raf! Yes! Ang kanilang kasal ay simple lang. Ginanap ito sa hardin ng bahay ng mga De Leon na dinaluhan lamang ng kanilang malalapit na pamilya at mga tunay na kaibigan. Habang naglalakad si Ara patungo sa altar, suot ang isang maternity wedding gown na siya mismo ang nagdisenyo. Nakita niya si Raf na naghihintay sa kanya. May mga luha ng kaligayahan sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, alam niyang nakauwi na siya. Makalipas ang 3 taon, ang malakas na tawanan ng isang bata ang pumuno sa hardin. Dahan-dahan, Leon! Sigaw ni Ara habang hinahabol ang kanyang 2 taong gulang na anak na lalaki na kamukhang-kamukha ni Raf. Hayaan mo siya, mahal, sabi ni Raf at niyakap si Ara mula sa likuran. Hinaplos nito ang kanyang maumbok na tiyan. Kailangan na niyang masanay na maging kuya. Napangiti si Ara at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Raf. Pinanood nila ang kanilang anak na masayang naglalaro sa damuhan. Ang sakit ng nakaraan ay hindi tuluyang nawala. Nananatili itong isang peklat na magpapaalala sa kanila ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ngunit hindi na ito masakit. Isa na lamang itong paalala na mula sa pinakamalalim na sugat at pinakamatinding pagtataksil, maaaring isilang ang isang pag-ibig na mas matatag, mas totoo, at mas buo. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay nangungusap ng isang pagmamahalang sinubok ng panahon at ng isang pangakong mananatili ano paman ang dumating. Nahanap nila sa isa't isa hindi lang ang pag-ibig, kundi ang isang bagong simula.